Celine, ilipat mo na ang mga gamit mo sa stockroom. Dito na mag-o-opisina si Maribel. Napahinto ang kamay ko sa pagkahalo ng sabaw ng sinigang. Ang init ng singaw mula sa kaserola ay dumaloy sa mukha ko. Pero ang mga salitang iyon mula kay Doña Lourdes ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Tumingin ako sa lamesa. Nandoon ang paboritong adobo ni Mateo, ang pritong bangus na maingat kong tinanggalan ng mga tinik, at ang 2 termos ng kape, isa para sa akin at isa na may kaunting asukal para sa asawa ko. 8 buwan na ang tiyan ko. 8 buwan kong tinitiis ang sakit ng likod, ang pamamaga ng aking mga paa, at ang walang katapusang pagod, para lamang masigurong mainit ang pagkain nila pag-uwi. 7 taon kong ibinigay ang lahat. Ako ang gumigising ng maaga para mamili sa wet market. Ako ang naglilinis ng bawat sulok ng bahay namin sa Quezon City. At ako ang laging nagtitipid para lang makaraos kami sa bawat buwan. Ibinaba ko ang sandok. Dahan-dahan akong humarap sa kanila. Ang kamay ko ay kusa ng napahawak sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Kumirot ito, isang matalim na kirot na pilit kong tinitiis. "Empo?" Mahinang tanong ko. Ang boses ko ay halos ayaw lumabas sa aking lalamunan. "Nandoon po ang mga gamit ng sanggol natin, nanay. Malapit na akong manganak. Doon po nakahanda ang crib at ang mga damit na gagamitin natin sa ospital." "Napakababaw mo talagang mag-isip, Celine." Mabilis na singit ni Maribel habang nakatutok ang mga mata sa kanyang bagong manicure. Inilapag niya ang kanyang branded na handbag sa gitna ng hapagkainan. Ang handbag na ako mismo ang nagbayad gamit ang sarili kong pera nang magmakaawa siya noong 1 buwan. "Online business ang itatayo ko. Kailangan ko ng espasyo para sa mga paninda ko. At saka, doon sa stockroom, kasya naman ang maliit na kama." Ang isang mabuting asawa at manugang, marunong magsakripisyo para sa pamilya. Magsakripisyo. Iyan ang laging linya ni Doña Lourdes. Iyan ang paulit-ulit na ipinapasok nila sa utak ko para tanggapin ko ang bawat pang-aapi. Nanginginig ang aking mga tuhod. Tumingin ako sa lalaking nakatayo sa tabi ng pintuan. "Mateo," bulong ko. Ang mga mata ko ay puno ng pagmamakaawa na protektahan man lang niya ako kahit ngayon lang. "Mateo, sabihin mo sa kanila, kailangan natin ang kwartong iyon para sa anak natin." Tumingin sa akin si Mateo. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang unti-unting pagpikit ng kanyang mga talukap dahil sa hiya o takot. Hindi ko na alam. Lumapit siya sa akin, pero hindi para yakapin ako. Inabot niya ang aking balikat at hinawakan ito ng napakagaan. Natila natatakot siyang mahawakan ako ng matagal. "Sundin mo na lang si Nanay Selly," mahinang sabi ni Mateo habang iniiwas ang kanyang tingin sa akin. "Mabilis lang naman to. Kapag lumaki na ang business ni Maribel, ibabalik din natin ang mga gamit ng bata. Huwag ka nang magpadala sa galit mo. Pinalalaki mo lang ang maliit na bagay." Para bang may humampas na mabigat na bakal sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi nanggaling sa aking tiyan, kundi mula sa kaibuturan ng aking puso. Si Mateo, ang lalaking ipinaglaban ko, ang lalaking pinili kong pakisamahan sa kabila ng lahat ng mayroon ako, ang lalaking inakala kong magiging proteksyon ko, ay mas piniling ipamigay ang dignidad ko para lang sa katahimikan ng kanyang ina. Hindi ako umiyak sa harap nila. Umangat ang aking baba, ang aking kamay na nakahawak sa tiyan ay lalong humigpit. Tumingin ako sa hapagkainan. Ang mainit na sinigang, ang adobo, ang kape na maingat kong tinimpla. Lahat ng ito ay simbolo ng aking pagpapakumbaba at pagpapakaalipin sa bahay na ito. Dahan-dahan akong lumapit sa hapagkainan. Hawak ang gilid ng mesa, tiningnan ko silang tatlo. Si Doña Lourdes na nakataas ang kilay, si Maribel na nakangisi, at si Mateo na nakatungo. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, inabot ko ang mangkok ng mainit na sinigang at ibinuhos ko ito diretso sa sink. Bumula ang sabaw at umusok ang init sa malamig na semento. Isinunod ko ang plato ng adobo at ang 2 termos ng kape. "Celine, ano bang ginagawa mo?" Gulat na sigaw ni Doña Lourdes habang napapaatras. Hindi ko sila sinagot. Hinawakan ko ang aking kanang kamay gamit ang aking kaliwa. Dahan-dahan kong hinubad ang simpleng pilak na singsing sa aking daliri. Ang singsing na ibinigay sa akin ni Mateo noong wala pa siyang kahit ano. Bumagsak ang bawat patak ng pawis sa aking noo
habang inilalapag ko ang singsing sa gitna ng hapagkainan. Eksakto sa tabi ng branded bag ni Maribel. Kainin ninyo ang gusto ninyong kainin, malamig na sabi ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay tuyo, matigas, at wala nang natitirang awa. Dahil simula sa araw na ito, wala na kayong makukuhang kahit ano mula sa akin. Napatitig si Mateo sa singsing na nakalapag sa mesa. Bago pa man sila makapagsalita, tumalikod ako at mabilis na naglakad patungo sa pintuan, habang hawak ang aking tiyan na lalong kumikirot. John Tan Chong Part, Noi Dung Chin, Celine Bigya Jin Chong Ep Huang Pong Trem Choem Chong, Suyim Lang Fanboy Ku, Mateo Kien Celine Koat Taon Hang Kway Vaboji, Kem Suk Kongya, Fan No Voin Hachong, Tuong Som Cho Celine Va Fan No Truok Sun Hun Huok Kwa, Mateo. Hindi ako dumiretso sa kwarto. Umupo ako sa gilid ng maliit na kama sa stockroom habang hawak ang aking tiyan. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang matinding kirot, pero mas masakit ang katotohanang unti-unting lumilinaw sa akin. Ang bahay na ito, na itinuring kong tahanan sa loob ng 7 taon, ay isang kulungan lamang pala kung saan ako ang nagbabayad para sa sarili kong paghihirap. Inabot ko ang aking lumang bag at kinuha ang aking cellphone. Sa screen, nakakabit pa rin ang notification ng aking bank app. Isang pindot lang. Pumasok ako sa account kung saan buwan-buwan kong inililipat ang pera para sa mga bayarin sa bahay na ito. 20,000 piso para sa kuryente at tubig na ginagamit ni Maribel sa kanyang mga live selling. 15,000 piso para sa mga gamot sa alta presyon at diabetes ni Doña Lourdes. At ang hulog sa bangko para sa sasakyang ginagamit ni Mateo araw-araw. 30,000 piso. Lahat ng ito ay pumapasok bilang anonymous transfer o direktang binabayaran sa utility centers gamit ang pangalan ng account na ibinigay sa akin ni Attorney Gabriel Santos. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang panibagong bill notice. Ang amortization para sa bahay na ito, para sa buwan na ito, ay dapat bayaran bukas. Kapag hindi ito nabayaran, makakatanggap sila ng final notice mula sa bangko. Pumikit ako ng madiin. Dumaloy ang isang mainit na luha sa aking pisngi, pero mabilis ko itong pinunasan. Pamilya ko sila, bulong ko sa aking sarili, ang parehong linya na paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili sa tuwing nakakaramdam ako ng pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salitang iyon ay tila isang malaking kasinungalingan na lumalason sa aking pagkatao. Hindi ko pinindot ang button para mag-transfer ng pera. Inilagay ko ang cellphone sa ilalim ng aking unan. Sa labas ng kwarto, narinig ko ang yabag ng mga paa. Ang pinto ng stockroom ay biglang bumukas nang walang kumatok. Pumasok si Maribel, nakataas ang magkabilang kamay habang may hawak na 2 malaking kahon ng kanyang mga paninda. "Oh, Celine, bakit nakaupo ka pa dyan?" Malamig na sabi ni Maribel habang ibinabagsak ang mga kahon sa tabi ng aking paanan. Sabi ni Nanay, ilipat mo na agad ang mga damit ng bata sa cabinet sa labas. Kailangan ko nang ayusin ang mga paninda ko rito para sa live mamayang gabi. Tiningnan ko si Maribel. Ang kanyang mga mata ay walang nikatiting na respeto o awa. "Maribel, gabi na." At masama ang pakiramdam ko, tugon ko sa tuyong boses. "Naku, nagdrama ka na naman." Dumiin ang boses ni Maribel habang lumalapit sa akin. Lumiit ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang isang kulay. Kayumangging envelope na bahagyang nakalabas sa aking bag. Ang sobrang may tatak ng law firm ni Attorney Gabriel Santos. "Ano yan? Ano na naman yang itinatago mo?" Bago ko pa man maigalaw ang aking kamay, mabilis na inagaw ni Maribel ang sobre mula sa aking bag. "Ibalik mo yan, Maribel," sigaw ko habang pilit na tumatayo. Ngunit ang matinding kirot sa aking tiyan ay nagpadapa sa akin pabalik sa kama. Binuksan ni Maribel ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang letterhead. Santos and Associates Law Office. "Attorney Gabriel Santos," bulong ni Maribel. Tumingin siya sa akin ng may halong paghihinala at galit. "Bakit may sulat sa'yo ang isa sa pinakasikat at pinakamahal na abogado sa Makati? Celine, nag-iipon ka ba ng pera ng palihim? Nagbabayad ka ng abogado habang si Kuya Mateo ay halos mamatay sa pagtatrabaho para lang makakain tayo?" "Wala kang alam, Maribel." Maikling sagot ko, pilit na kumukuha ng lakas para buuin ang aking boses.
May alam ako, halatang halata ka, sigaw ni Maribel habang mabilis na tumatakbo palabas ng kwarto. Nanay! Kuya! Pumunta kayo rito! Tingnan ninyo ang ginagawa ng babaeng to! Ilang segundo lang ang lumipas, pumasok si Doña Lourdes kasama si Mateo. Hawak ni Maribel ang papel mula sa law firm habang itinuturo ako ng may halong panlalait. Tingnan mo, kuya, sabi ni Maribel habang inilalapit ang papel sa mukha ni Mateo. Ang asawa mo may palihim na nakikipag-ugnayan sa abogado. Baka ginagastos niya ang pera mo para mag-ipon ng sarili niyang yaman. Walang ambag sa bahay nanto pero may pambayad sa abogado. Tumingin sa akin si Doña Lourdes. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamuhi. Akala ko ba mahirap ka lang, Celine? Akala ko ba wala kang pamilya at wala kang kahit anong maipagmamalaki? Kaya pala napakatigas ng ulo mo dahil may itinatago kang kalokohan sa likod namin. Tumingin ako kay Mateo. Inaasahan ko na kahit man lang ngayon, itatanong niya sa akin kung ano ang sulat na yon bago siya manghusga. Ngunit ang nakita ko lang sa kanyang mukha ay ang lumalalim na paghihinala. Telly, mahinang sabi ni Mateo, ang boses niya ay puno ng pagkadismaya. Totoo ba to? May itinatago ka ba sa akin? Saan ka kumuha ng pambayad sa abogado? Hindi ako sumagot, nakatitig lang ako sa kanya. Ang lalaking kasama ko sa iisang higaan gabi-gabi ay mas pinaniwalaan ang hinala ng kanyang pamilya kaysa sa katapatan na ipinakita ko sa loob ng 7 taon. Sumagot ka, sigaw ni Doña Lourdes. Kapag hindi ka sumagot, patunay lang na nagnanakaw ka sa anak ko. Tahimik kong kinuha ang sobre mula sa mesa kung saan ito ibinagsak ni Maribel. Inilagay ko ito pabalik sa aking bag. Wala akong nanakaw sa kahit kanino sa bahay na ito, malamig na sabi ko, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Doña Lourdes. At kapag nalaman ninyo ang katotohanan, siguraduhin ninyong kaya ninyong harapin ang bawat salitang ibinato ninyo sa akin ngayong gabi. Tahimik ang buong kwarto. Si Maribel ay napalunok, habang si Doña Lourdes ay lalong nagalit sa aking kawalan ng takot. Bahagyang lumabas si Maribel sa kwarto habang hawak ang kanyang cellphone. Sa dilim ng hall, niyang pinikturan ang pangalan at numero ni Attorney Gabriel Santos na nakasulat sa dantip na nalaglag mula sa sobre bago ito ipinadala sa kanyang kakilala para ipa-investigate. Kinaumagahan, maagang lumabas si Maribel ng bahay upang makipagkita kay Nina sa isang coffee shop sa Quezon City. Si Nina ang matalik na kaibigan ni Celine simula pa noong nag-aaral sila sa kolehiyo. Siya ang tanging taong nakakaalam ng nakaraan at totoong pinagmulan ng aking pamilya bago ako nagpasyang mamuhay ng tahimik kasama si Mateo. Ngunit si Nina ay baon sa utang dahil sa kanyang palpak na negosyo. At ang pagkakataong ito ang gagamitin ni Maribel upang makuha ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Tiyak ka bang walang nakakaalam nito? Tanong ni Nina habang nakatingin sa paligid. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang baso ng malamig na kape. Inilagay ni Maribel ang isang makapal na kulay, kayumangging sobre sa gitna ng mesa. Dahan-dahan niya itong inipod patungo kay Nina. 100,000 piso yan, Nina, bulong ni Maribel na may kasamang tusong ngiti. Pambayad sa utang mo sa loan shark ngayong araw. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan tungkol kay Celine. Sino ba talaga siya? Bakit may abogado siyang tulad ni Attorney Gabriel Santos? Tumingin si Nina sa sobre. Ang kanyang konsensya ay pilit na lumalaban. Ngunit ang takot sa mga taong naniningil sa kanya ay mas mabilis na lumamon sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang sobre at mabilis itong isinilid sa kanyang bag. Si Celine? Panimula ni Nina sa mahinang boses. Hindi siya mahirap na tulad ng iniisip ninyo. Ang totoo, si Celine ay ang nag-iisang tagapagmana ng Vera Holdings. Napatigil si Maribel. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ano? Vera Holdings? Ang pinakamalaking real estate at commercial developer sa lungsod? Tanong ni Maribel. Halos mapatayo mula sa kanyang upuan. Oo, pagpapatuloy ni Nina habang iniiwas ang kanyang tingin. Nang mamatay ang ama niya, ilang taon na ang nakalilipas. Nagpasya si Celine na magtago at mamuhay ng simple. Ayaw niyang mahalin siya ng lalaki dahil lang sa pera. Pero bago mamatay ang ama niya, nilagyan nito ng espesyal na utos ang diwa ng inheritance. Magiging ganap lamang ang paghawak niya sa kumpanya kapag umabot na siya sa tamang gulang at kondisyon. At ang abogadong humahawak ng lahat ng iyon ay si Attorney Gabriel Santos. Napahawak si Maribel sa kanyang dibdib.
Ang galit sa kanyang puso ay mabilis na napalitan ng matinding inggit at labis na pagkagahaman. Ang babaeng itinuturing nilang katulong sa bahay, ang babaeng paulit-ulit nilang inaalipusta at hinahamak, ay ang may-ari pala ng kayamanang hindi nila maiisip sa buong buhay nila. May mga papeles ka ba para patunayan yan? Tanong ni Maribel, na lalong tumitindi ang pananabik. Inilabas ni Nina ang isang USB drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Maribel. Nandyan ang scan ng lumang diwa ng kanyang pamilya at ang kopya ng mga dokumentong nag-uugnay sa kanya sa Vera Holdings. Huwag mo lang sasabihin sa kanya na sa akin nanggaling ito. Kinuha ni Maribel ang USB drive nang may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Habang nangyayari ito, nakaupo ako sa maliit na bench sa tapat ng wet market. Hawak ko ang aking tiyan habang hinihintay ang jeep. Pagod na pagod ang aking katawan, pero mas mabigat ang nararamdaman ko sa aking dibdib. Tumunog ang aking cellphone, isang text message mula kay Nina. Sally, mag-iingat ka palagi sa pamilya ng asawa mo. Mahal na mahal kita bilang kaibigan. Tinitigan ko ang mensaheng iyon. Hindi ko alam na sa mga sandaling iyon, ang taong tinuturing kong kapatid ay naipagbili na ang aking buong buhay para lamang sa pansariling kaginhawaan. Pag-uwi ni Maribel sa bahay sa Quezon City, mabilis niyang isinaksak ang USB drive sa kanyang laptop sa loob ng silid ng kanyang ina. Kasama niya si Doña Lourdes habang binabasa ang mga dokumento sa screen. Diyos ko, bulong ni Doña Lourdes habang nakatitig sa mga legal na dokumento kung saan nakasulat ang pangalang Celestine Celine de Vera bilang sole beneficiary ng Vera Holdings. Ang ibig sabihin, ang lahat ng perang ginagastos natin, ang bahay na ito, ang lahat ng meron tayo. Nanay, hawak niya ang napakalaking kayamanan. Putol ni Maribel sa kanyang ina, habang itinaturo ang linya sa dokumento na may pulang bilog. Nagloloko lang siya, ginagawa niya tayong tanga. Nagpapanggap siyang mahirap para kontrolin si Kuya Mateo at para magmukha tayong masama. Tumingin si Doña Lourdes sa pinto ng kwarto nang may malamig at mapanganib na balak. Kung siya ang tagapagmana ng Vera Holdings, mahinang sabi ni Doña Lourdes habang unti-unting lumilitaw ang isang tusong ngiti sa kanyang mukha. Sisiguraduhin kung bago siya makalabas sa bahay na ito, maiiwan sa atin ang nararapat para sa pamilya Vera. Pagkagising ko kinaumagahan, napansin ko agad ang kakaibang pagbabago sa bahay. Walang sigaw ni Doña Lourdes na sumalubong sa akin. Walang parinig mula kay Maribel. Sa halip, nakahain na sa mesa ang isang mainit na tsokolate at mga bagong lutong pandesal. Mga bagay na kailanman ay hindi nila ginawa para sa akin sa loob ng 7 taon. Pumasok si Doña Lourdes sa kusina na may dalang malaking ngiti sa kanyang mga labi. Umupo siya sa tapat ko at maingat na inilagay ang isang plato ng prutas sa aking harapan. Celine, anak, panimula ni Doña Lourdes sa pinakamalambot na boses na kaya niyang gawin. Kamusta ang pakiramdam mo? Pasensya ka na kagabi, pinalalaki lang natin ang mga bagay-bagay dahil sa pagod at stress sa mga bayarin sa bahay. Tinitigan ko siya. Ang matamis niyang boses ay hindi nakakapagpabago sa katotohanang kilala ko ang tunay niyang pagkatao. Mabuti naman po, nanay, malamig kong sagot habang hindi hinahawakan ang pagkain. Lumapit si Mateo at umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay at sa pagkakataong ito, mas mahigpit ang kanyang hawak. Sally, nag-usap kami ni nanay. Gusto naming tulungan ka. Alam naming mabigat ang pinagdadaanan mo dahil malapit ka ng manganak. Inilagay ni Maribel ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. May mga dokumentong nakalabas dito na may nakahandang linya para sa aking pirma. Ano ito? Tanong ko habang nakatitig sa mga papel. Mga simpleng papeles lang yan, Celine. Mabilis na sagot ni Doña Lourdes habang inilalapit ang ballpen sa akin. Dahil may mga legal na usapin ka sa pamilya mo na hindi mo sinasabi sa amin, mas maganda kung ibibigay mo muna kay Mateo ang power of attorney para sa mga transaksyon mo. Para man lang kapag nanganak ka at hindi ka makagalaw, si Mateo ang mamamahala sa mga ari-arian at mga benepisyo mo. Para naman sa pamilya ito, anak. Para sa hinaharap ng apo ko. Dahan-dahan kong kinuha ang mga papel. Binasa ko ang bawat linya ng dokumento. Hindi ito simpleng tulong. Ito ay isang special power of attorney na nagbibigay ng ganap na karapatan kay Mateo na ipagbili, itransforma, o ilipat
ang anumang ari-arian o shares sa kumpanya na nakapangalan sa akin papunta sa pamilya Vera. Tumingin ako kay Mateo. Binasa mo ba ito, Mateo? Bahagyang nanginginig ang mga mata ni Mateo, ngunit tumango siya. Oo, Sally. Sinabi sa akin ni nanay na para ito sa seguridad ng bata. Mas madali ang lahat kung ako ang humawak ng mga legal na bagay habang nagpapahinga ka. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Ang sarili kong asawa ay ginagamit nilang kasangkapan upang makuha ang lahat ng sa akin, habang siya mismo ay patuloy na nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Hindi ko pipirmahan ito, maikling sabi ko sabay baba ng ballpen. Nagbago ang mukha ni Doña Lourdes. Ang matamis na ngiti ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Bumagsak ang kanyang kamay sa mesa. Ano, Celine, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, pinatira ka namin sa bahay na to. Tinanggap ka namin kahit wala kang maipagmamalaki. Sigaw ni Doña Lourdes habang nakaturo ang daliri sa mukha ko. Pamilya kami rito, Celine, singit ni Maribel na hindi na rin nakapagtimpe. Ganyan ka ba katalipandas? Ayaw mong tumulong sa pamilya ng asawa mo habang hawak mo ang napakalaking pera? Nagpapakasasa ka sa yaman habang ang kapatid ko ay halos mamatay sa pagtatrabaho. Napatayo ako mula sa aking upuan. Hawak ko ang aking tiyan, ngunit ang aking paningin ay dumiretso sa kanilang tatlo. Ang perang sinasabi ninyo ay hindi sa inyo, malamig at malinaw kong sabi. At ang mga bayarin sa bahay na ito na sinasabi ninyong ibinabayad ng anak ninyo, ako ang nagbabayad niyon buwan-buwan mula sa sarili kong pera. Ako ang nagpapakain sa inyo sa loob ng 7 taon. Natahimik si Mateo. Tumingin siya sa akin na may halong gulat. Sally, anong pinagsasabi mo? Huwag kang maniniwala sa kanya, Mateo, gaw ni Doña Lourdes habang hinahawakan ng braso ng kanyang anak. Nagsisinungaling siya para pag-awayin tayo. Sinusubukan niyang sirain ang pamilya natin. Kinuha ko ang folder at sa harap ng kanilang mga mata. Maingat ngunit duster na inipit ko ito bago selamjoy ang mga legal na papel. Bumagsak ang mga napunit na papel sa sahig. Walang makakakuha ng kahit ano mula sa akin gamit ang panlilinlang, sabi ko habang nakatitig ng diretso kay Doña Lourdes. Tandaan mo ang araw na ito, Celine, sigaw ni Doña Lourdes habang nangangatog sa galit. Hinding-hindi ka makakapanatili sa bahay na ito kung hindi ka marunong gumalang sa pamilya ko. Magsisisi ka. Ulan na walang humpay ang bumubuhos sa buong Quezon City noong gabing iyon. Ang kidlat ay patuloy na gumuguhit sa madilim na kalangitan, habang ang malakas na hangin ay yumayanig sa mga bintanang salamin ng bahay. Inside the house, the atmosphere was even colder and more suffocating. Nakatayo ako sa gitna ng sala habang hawak ang aking tiyan. Ang sakit na nararamdaman ko mula hapon ay lalong tumitindi. Na tila ba ang bata sa aking tiyan ay nakakaramdam din ng panganib sa paligid. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Doña Lourdes. Lumabas si Maribel na may kasamang malakas na sigaw na nagpalutang sa buong bahay. Ang kuwintas ni nanay, nawawala ang gintong kuwintas ni nanay, sigaw ni Maribel habang patakbong lumalapit sa akin. Mabilis na lumabas si Doña Lourdes mula sa kanyang silid, hawak ang kanyang dibdib at nagpapanggap na nahihilo. Ang kuwintas ko, ang tanging alaala ng pamilya natin. Sino ang kumuha niyon? Sino pa ba, nanay? Galit na sigaw ni Maribel habang nakaturo ang daliri sa akin. Kanina lang, nakita ko siyang pumasok sa kwarto mo habang nagpapahinga ka. Siya lang ang taong lumapit doon. Tumingin ako kay Maribel nang may matinding pangingilabot sa aking puso. Hindi ako pumasok sa kwarto ng ina mo, Maribel. Huwag mo akong bintangan sa bagay na hindi ko ginawa. Akina ang bag mo! Mabilis na inagaw ni Maribel ang aking maliit na bag na nakapatong sa mesa. Binaliktad niya ito at ibinuhos ang lahat ng nilalaman sa sahig. Sa gitna ng aking mga gamit, ang aking mga gamot, ang aking pitaka, at ang maliit na damit ng baby, ay lumabas ang isang kumikislap na gintong kuwintas. Isang mabilis na pagtawa ang lumabas sa mga labi ni Maribel. Tingnan mo ito, Kuya Mateo. Tingnan mo ang asawa mo. Hindi lang siya madamot, magnanakaw rin siya. Lumabas si Mateo mula sa kusina. Napatitig siya sa kwintas na nakalapag sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at matinding pagkadismaya. Sally, mahinang sabi ni Mateo. Ang boses niya ay nanginginig. Bakit mo ginawa ito?
bakit kailangan mong magnakaw sa sarili kong ina? Mateo, hindi ko ginawa yan. Sigaw ko habang ang aking mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Iginawad yan ni Maribel sa bag ko. Maniwala ka naman sa akin kahit ngayon lang. Maniwala sa'yo? Sigaw ni Doña Lourdes habang mabilis na lumalapit sa akin. Mabilis niyang itintinaas ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Napalingon ang mukha ko sa lakas ng tama. Ang sakit sa aking pisngi ay walang-wala kumpara sa sakit na dumadaloy sa aking dibdib. Palamunin ka na nga sa bahay na ito, magnanakaw ka pa. Galit na gao ni Doña Lourdes. Kung ayaw mong tumulong sa pamilya at magnanakaw ka lang din, umalis ka sa bahay ko. Umalis ka ngayon din. Tumingin ako kay Mateo. Ang aking mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Hinihintay ko ang kanyang mga salita. Hinihintay ko na tumayo siya sa pagitan ko at ng kanyang ina. Hinihintay ko na sabihin niyang, "Nanay, asawa ko siya." Ngunit si Mateo ay nakatayo lamang doon. Dahan-dahan siyang yumuko. Iniiwas niya ang kanyang mga mata mula sa akin. "Sundin mo na lang si Nanay, Celi." Mahinang bulong ni Mateo. "Umalis ka muna habang mainit pa ang ulo nila. Magsalita tayo kapag lumipas na ang galit nila." Ang kanyang imik ay mas matalim pa kaysa sa sampal ni Doña Lourdes. Ang kanyang pagiging walang kibo ay ang huling patak ng bis na dumaloy sa aking puso. Hindi na ako umiyak. Pinunasan ko ang dugo sa gilid ng aking labi. Dahan-dahan kong kinuha ang maliit na damit ng aking baby mula sa sahig at isinilid ito sa aking bulsa. "Salamat, Mateo," malamig kong sabi. "Salamat sa pagpapakita sa akin kung sino ka talaga." Tumalikod ako at binuksan ang pinto. Ang malakas na hangin at buhos ng ulan ay mabilis na lumamon sa akin habang lumalabas ako sa bahay na yon. Wala akong dalang payong, wala akong dalang pera. Ang tanging hawak ko lang ay ang aking tiyan na lalong kumikirot ng matindi. Nagtatatakbo ako sa gitna ng madilim at ngumangalit na kalsada ng Quezon City. Ang tubig ulan ay patuloy na gumuguhit sa aking mukha, humahalo sa aking mga luha. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang matinding sakit sa ibabang bahagi ng aking katawan. Hanggang sa naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumadaloy sa aking mga hita. Napahinto ako sa gitna ng kalsada. Tumingin ako sa ibaba. Ang tubig ulan na pumapalibot sa aking mga paa ay unti-unting nagiging kulay pula. "Ang anak ko!" Bulong ko sa gitna ng kadiliman. Isang malakas na ilaw ng sasakyan ang biglang sumikat mula sa aking harapan. Ang tunog ng mabilis na gulong sa basang kalsada ay mabilis na lumapit sa akin. Bumagsak ang aking mga tuhod sa basang semento bago tuluyang nagdilim ang buong paligid. Amoy ng gamot at malamig na hangin ng aircon ang sumalubong sa akin nang dahan-dahan kong idilat ang aking mga mata. Ang puting kisame ng ospital ang unang bagay na aking nakita. Sa aking kamay ay nakakabit ang dextrose at sa aking dibdib ay may mga linyang nakakabit para sa heart monitor. Mabilis kong hinawakan ang aking tiyan. Malambot na ito. Wala na ang malaking anino na dinala ko sa loob ng 8 buwan. "Ang anak ko!" Mahinang bulong ko. Ang boses ko ay tuyong-tuyo at halos walang tunog na lumabas. "Nasaan ang anak ko?" Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang doktor kasama ang isang lalaking nakasuot ng pormal na barong Tagalog, si Attorney Gabriel Santos. "Mabilis kang makakabawi, Ma'am Celine," malamig ngunit may pag-aalalang sabi ng doktor. "Ligtas ang sanggol, isang malusog na sanggol na lalaki. Kailangan lang siyang manatili sa incubator ng ilang araw dahil maaga siyang ipinanganak pero maayos ang kanyang lagay." Pumikit ako ng madiin. Isang malaking buntong hininga ng kaginhawaan ang lumabas sa aking dibdib. Ang aking anak ay buhay. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Wala doon si Mateo, wala si Doña Lourdes, wala si Maribel. Ang mga taong nangakong mahalin ako sa harap ng altar ay wala sa pinakamahalagang sandali ng aking buhay. "Dumating ba ang asawa ko?" Tanong ko kay Attorney Gabriel. Umiling si Attorney Gabriel Santos habang inilalapag ang isang kulay itim na leather briefcase sa ibabaw ng mesa. "Tinawagan ko ang numero ng asawa mo ng 3 beses nung dinala ka ng ambulance rito, Celine." Mahinang sabi ni Attorney Gabriel. Ang sagot ng ina niya, huwag na daw silang abalahin dahil wala ka na raw kinalaman sa pamilya nila. At si Mateo, pinatay niya ang kanyang telepono.
Walang luhang lumabas sa aking mga mata. Ang lahat ng luha ko ay natuyo na noong gabing iyon sa gitna ng baw. Ang natira na lamang sa aking puso ay isang malamig at matigas na bato. Inilabas ni Attorney Gabriel ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa aking kandungan. "Celine, kailangan mo nang malaman ang buong katotohanan," sabi ni Attorney Gabriel habang nakatitig ng diretso sa akin. "Ang ibinigay ng late father mo na diwa ng kumpanya ay aktibo na simula pa noong isang buwan. Ikaw na ang opisyal na chairwoman at majority owner ng Vera Holdings." Pinuksan ko ang folder. Nandoon ang mga legal na dokumento, ang mga titulo ng lupa, at ang mga shares na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. At may isa pa, pagpapatuloy ni Ate Gabriel. Inimbestigahan ko ang mga transaksyon ng kumpanya ni Mateo. Ang pamilya Vera ay gumamit ng mga peking dokumento at pilit na kumuha ng pananalapi mula sa isa sa mga subsidiary companies ng Vera Holdings. Inisip nilang hindi mo malalaman dahil nagpapakababa ka bilang isang simpleng bahay-bahay na asawa. Pwede natin silang ipakulong anumang oras na gustuhin mo. Tinitigan ko ang pangalan ko sa dokumento, Celestine Celine de Vera, Chairwoman and CEO, Vera Holdings. Hinalikan ko ang maliit na blanket ng aking baby na ibinigay ng nurse sa tabi ng aking higaan. Ang sakit, ang pang-aapi, at ang pagmamaliit na ginawa nila sa akin ay nagwakas na noong gabing iyon sa kalsada. Inangat ko ang aking ulo. Ang aking mga mata ay wala ng trace ng pag-aalinlangan o takot. "Ihanda mo ang sasakyan bukas, Gabriel," malamig kong sabi habang isinaradho ko ang folder. "At magpatawag ka ng emergency board meeting sa Vera Holdings para sa susunod na araw." "Ano ang gagawin mo kay Mateo at sa pamilya niya?" tanong ng abogado. Tumingin ako sa bintana kung saan unti-unting sumisikat ang araw. "Ibibigay ko sa kanila ang eksaktong bagay na hiniling nila," tugon ko. "Ang buong katotohanan." Bago ako formal na humarap sa kumpanya, nanatili muna ako ng ilang araw sa isang maliit ngunit malinis na apartment sa Sampaloc. Doon ako inalagaan ni Tita Rosa, ang nakatatandang pinsan ng aking yumaong ina. Wala siyang alam sa yaman ng mga De Vera. Para sa kanya, ako lang si Celine, ang kaawa-awang babaeng itinapon ng pamilya ng asawa habang nagdadalang tao. Si Tita Rosa ang nagtimpla ng mainit na sabaw para sa akin. Siya ang nagpadede sa aking anak habang natutulog ako sa pagod. At siya ang nagpaalala sa akin kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng tunay na pamilya. Ang pamilyang hindi nagtatanong kung ano ang kaya mong ibigay, kundi kung kumain ka na ba. Nang sumapit ang umaga ng Biyernes, nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa kwarto ng isang sikat na hotel sa Makati. Suot ko ang isang kulay puting blazer suit na maingat na itinahi para sa akin. At ang aking buhok ay maayos na nakatali pa itaas. Wala na ang maamong Celine na laging nakatungo habang pinapagalitan sa kusina. Pumasok ako sa napakalaking gusali ng Vera Holdings Tower. Sa likod ko ay naglalakad si Attorney Gabriel Santos, kasama ang 4 na personal security detail. Sa parehong oras na yon, nakatayo si Mateo sa lobby ng parehong gusali. May hawak siyang lumang folder ng kanyang maliit na construction business. Malaki ang utang ng kanyang kumpanya at kailangan niya ng emergency contract mula sa Vera Holdings para hindi sila tuluyang mabaon sa pagkakautang. "Pakiusap naman, miss," pagmamakaawa ni Mateo sa receptionist. "Galing ako sa Vera Construction Services. May appointment ako sa procurement head ngayon." "Pasensya na po, Sir Mateo," tugon ng receptionist nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Kanselado ang lahat ng appointment ngayon. May mahalagang kaganapan sa boardroom." Dumating ang bagong chairwoman. Napabuntong hininga si Mateo, bagsak ang kanyang mga balikat habang umuupo sa isa sa mga sulyap na leather sofa sa lobby. Ang kanyang mukha ay halatang puyat, may itim sa ilalim ng mga mata, at halatang gulo-gulo ang isip matapos ang ilang araw na hindi pag-uwi sa bahay dahil sa takot sa kanyang ina at sa konsensya sa ginawa sa akin. Isang malakas na yabag ng mga sapatos ang yumanaig sa buong lobby. Mabilis na tumayo ang lahat ng mga empleyado, kabilang ang mga matataas na ekutibo na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Naglinis ang daan mula sa nakaparadang kulay itim na Mercedes-Benz sa tapat ng gusali. Dahan-dahan akong naglakad pumasok sa malaking glass door ng lobby. Napatingin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlaki habang nakatitig sa babaeng naglalakad sa gitna ng bulwagan.
Ang mga empleyado at mga miyembro ng Board of Directors ay sabay-sabay na yumuko bilang paggalang. Good morning, Chairwoman De Vera, sabay-sabay na bati ng mga opisyal ng kumpanya. Nabitawan ni Mateo ang hawak niyang folder. Bumagsak ang mga papel sa makintab na sahig ng lobby, pero hindi niya ito pinansin. Nakatitig lang siya sa akin. Sa babaeng inakala niyang nagtatago sa kung saan habang umiiyak, ang babaeng pinalayas ng kanyang ina sa gitna ng baw. Napatayo si Mateo at mabilis na naglakad patungo sa akin. Sally? Sally, ikaw ba yan? Mabilis na humarang ang dalawang matangkad na security guard sa kanyang harapan bago pa man siya makalapit sa akin. Sir, bawal po kayong lumapit sa chairwoman, malamig na banta ng gwardya habang itinutulak siya pabalik. Sally, ako to, si Mateo? Sigaw ni Mateo habang nakatitig sa akin nang may halong matinding pagkalito at hindi makapaniwalang takot. Anong nangyayari rito? Bakit kanila tinatawag na chairwoman? Huminto ako sa paglalakad. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Walang galit sa aking mga mata, walang pait. Ang naroon lang ay ang isang malalim at napakalalamig na katotohanang mas matalim pa kaysa sa anumang patalim. Tiningnan ko si Mateo mula ulo hanggang paa. Ang kanyang gulugulong barong, ang kanyang nanginginig na mga kamay, at ang mga napunit na papel ng kanyang negosyo sa sahig. Mr. Mateo Vera, maikling sabi ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kung mayroon kang kailangan sa kumpanyang ito, mag-file ka ng formal na kahilingan sa aking sekretarya. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pribadong elevator ng mga ekutibo. Naiwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng lobby habang pinapanood ang pag-asenso ng elevator patungo sa pinakamataas na palapag ng gusali. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng nawalan. Hindi ng pera, kundi ng tanging taong totoong nagmahal sa kanya. Pagkatapos ng board meeting, bumaba ako patungo sa basement parking ng Vera Holdings Tower kasama si Attorney Gabriel Santos at ang dalawang security personnel. Tahimik ang buong lugar, tanging ang tunay na yabag lamang ng aming mga sapatos ang umaalingaw-ngaw sa malawak na semento. Bago pa man ako makapasok sa kulay itim na sasakyan, isang madali ang yabag ng mga paa ang mabilis na lumapit mula sa likod ng malaking haligi. Sally, pakiusap. Mag-usap tayo. Sumulpot si Mateo, basang-basa ng pawis ang kanyang mukha at ang kanyang barong ay halatang gulo-gulo dahil sa pagmamadali. Mabilis siyang hinawakan ng dalawang gwardya sa magkabilang braso upang hindi siya makalapit sa akin. Hayaan ninyo siya, maikling utos ko sa mga gwardya, habang dahan-dahan akong humaharap sa kanya. Hingal na hingal si Mateo. Tumingin siya sa akin ng may halong pakiusap at matinding takot sa kanyang mga mata. Sally? Ano ba to? Bakit hindi mo sinabi sa akin? 7 taon tayong magkasama, Sally. Bakit kailangang magtago ka ng ganitong kalaking lihim sa akin? Tinitigan ko siya ng diretsyo. Walang galit sa aking boses, tanging katotohanan lamang na walang halong emosyon. Nagtago ako, Mateo, dahil gusto kong malaman kung mamahalin mo ako, bilang isang simpleng babaeng, walang maipagmamalaking yaman, malamig kong sagot. At sa loob ng 7 taon, ipinakita mo sa akin na kahit ang simpleng pagprotekta sa akin laban sa pamilya mo, ay hindi mo kayang ibigay. Pamilya ko sila, Sally, mabilis na depensa ni Mateo habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam na ganun ang mangyayari noong gabing iyon. Nabulag lang si Nanay at si Maribel ng galit at takot. Pakiusap, pumunta ka sa bahay, ayusin natin to. Nasaan ang anak natin? Gusto kong makita ang anak ko. Ang anak natin, isang mapait na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Noong gabing dinala ako sa ospital habang duguan ang buo kong katawan, tinawagan ka ng abogado ko ng 3 beses. Ang sabi ng ina mo, wala na akong kinalaman sa pamilya ninyo. At ikaw, pinatay mo ang telepono mo, Mateo. Napatigil si Mateo, namilog ang kanyang mga mata habang mabilis na napapailing. Hindi ko alam. Inagaw ni Nanay ang telepono ko noong gabing yon. Sinabi niya sa akin na lumabas ka lang para magpahangin. At naniwala ka naman? Pautal-utal kong tanong habang lumalapit ako ng isang hakbang sa kanya. O naniwala ka dahil mas madaling pumikit at magbulag-bulagan kaysa ipaglaban ang asawa mo? Kinuha ni Attorney Gabriel Santos ang isang kulay kayumangging folder mula sa kanyang briefcase
at inabot ito sa akin. Inilagay ko ito sa dibdib ni Mateo. Ano to? Nanginginig na tanong ni Mateo. Mula yan sa Legal at Audit Department ng Vera Holdings. Maikling paliwanag ni Attorney Gabriel. Inimbestigahan namin ang mga huling kontrata ng iyong construction firm. Ang pamilya mo, sa pamamagitan ng mga papeles na pinirmahan mo, ay gumawa ng ilegal na paglilipat ng pondo mula sa aming kumpanya upang pambayad sa inyong mga personal na utang sa bangko. Napatitig si Mateo sa mga papeles. Hindi ako ang gumawa nito. Si Maribel at si Nanay ang nag-ayos ng mga papeles na, pumirma lang ako dahil sinabi nilang kailangan para sa negosyo. Ang pagiging hunhuok at tanga ay hindi dahilan sa harap ng batas, Mr. Vera. Malamig na singit ni Attorney Gabriel. Tumingin ako kay Mateo sa huling pagkakataon. Nakita ko ang pagkabagsak ng kanyang buong pagkatao habang hawak ang mga ebidensya ng sarili nilang kalokohan. Sally, pakiusap, lumuhod si Mateo sa basang semento ng parking lot. Nakatingala sa akin habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Huwag mo kaming sirain. Pamilya mo pa rin kami. Ibinaba ko ang aking tingin sa kanya. Hindi ko kayo sinisira, Mateo, malamig at duster kong sabi. Kayo ang sumira sa sarili ninyo nang piliin ninyong maging gahaman at tuso. Ginagawa ko lang ang nararapat para sa hustisya. At simula ngayong araw, ang batas na ang makikipag-usap sa inyo. Tumalikod ako at pumasok sa loob ng sasakyan. Mabilis na isinarado ng gwardiya ang pinto. Habang dahan-dahang lumalabas ang sasakyan sa parking lot, nakita ko sa side mirror si Mateo na nakaluhod pa rin sa semento, umiiyak habang hawak ang mga papeles na magiging katapusan ng kanyang pamilya. Kinaumagahan sa bahay ng mga Vera sa Quezon City, buong gulo ang nagaganap sa sala. Ang mga gamit ni Maribel, ang kanyang mga mamahaling handbag, ang mga kahon ng damit mula sa kanyang shop, at ang kanyang mga bagong bili na gamit sa bahay, ay nakakalat sa sahig habang dalawang opisyal mula sa Sheriff's Office ng Quezon City Regional Trial Court ang naglalagay ng opisyal na notice of levy sa pinto ng bahay. Hindi ninyo pwedeng gawin ito, galit na sigaw ni Doña Lourdes habang nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang kanyang dibdib habang nanginginig ang buong katawan. Akin ang bahay na ito, wala kayong karapatang kumuha ng kahit ano mula sa amin. Inilabas ng head sheriff ang isang opisyal na dokumentong may tatak ng korte at ipinakita ito sa mukha ni Doña Lourdes. Ma'am, may formal na warrant of attachment at freeze order ang RTC Court sa lahat ng bank accounts at properties na nakapangalan sa inyo at sa kumpanya ni Mr. Mateo Vera, malamig na paliwanag ng opisyal. Ito ay bunsod ng kasong estafa at malversation of corporate funds na inihain ng Vera Holdings sa pangunguna ng chairwoman na si Celestine de Vera. Si Celine na naman, gaw ni Maribel habang mabilis na tumatakbo patungo sa pinto. Nasaan ang babaeng yan? Papatayin ko siya. Sinisira niya ang pamilya natin. Maribel, tumahimik ka, biglang sigaw ni Mateo mula sa pinto. Lahat sila ay napatingin kay Mateo. Pumasok si Mateo sa bahay, nagulo-gulo ang buhok, puyat ang mga mata, at basang-basa ng pawis ang damit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang pormal na supina mula sa prosecutor's office. Kuya, tumulong ka rito, lumapit si Maribel sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Pumunta ka kay Celine, isama mo ang mga pulis. Isama mo ang abogado natin. Hindi niya pwedeng gawa ng ganito ang nanay. Tumingin si Mateo sa kanyang kapatid. Pagkatuklas at matinding galit ang dahan-dahang lumabas sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinulak ang kamay ni Maribel pabalik. Abogado? Pautal-utal na tanong ni Mateo. Saan tayo kukuha ng pambayad sa abogado, Maribel? Naka-freeze ang lahat ng account natin. Ang perang ginamit ninyo para pambayad sa utang mo at sa luho ng bahay na to ay galing sa ilegal na transaksyon na ginawa ninyo gamit ang pangalan ko. Anong sinasabi mo, Mateo? Sigaw ni Doña Lourdes. Ipinaglalaban ko lang ang pamilya natin. Ginawa natin yon dahil pamilya tayo. Pamilya? Napasigaw na rin si Mateo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na dahan-dahang nawawala ng laman. Ang pamilya ba ay iyong nagtutulak sa sarili kong asawa at anak sa kalsada sa gitna ng baw? Ang pamilya ba ay iyong nagnanakaw at ginagamit ang pangalan ng anak mo para lang makapang-api ng ibang tao? Napayuko si Doña Lourdes. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit wala ng kahit anong salitang lumabas sa kanyang bibig.
Sa parehong oras, pumunta si Maribel sa tapat ng bahay ni Nina upang humingi ng tulong at pambayad sa bail. Ngunit hindi siya pinagbuksan ng pinto. Sa pamamagitan ng bintana sa ikalawang palapag, tiningnan lamang siya ni Nina ng may halong takot at pandidiri bago isinaradho ang kurtina. Naipagbili na ni Nina ang kanyang kaibigan at ngayon ay ayaw na niyang madamay sa pagbagsak ng pamilya Vera. Bumalik si Maribel sa bahay sa Quezon City habang umiiyak sa matinding pagkapahiya. Nang sumapit ang hapon, halos wala nang natirang gamit sa sala. Ang mga mamahaling muebles at appliances na binili gamit ang perang ipinapasok ni Celine ay pormal nang kinuha ng korte. Si Doña Lourdes ay nakaupo sa isang lumang plastik na upuan sa gitna ng silid na walang laman, nakatitig sa sementong sahig habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa pader kung saan nakasabit ang lumang larawan ng pamilya. Ang larawan kung saan nandoon din si Celine, nakatayo sa gilid na may simpleng ngiti habang hawak ang baon ni Mateo. Umalis na siya, bulong ni Doña Lourdes sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagsisisi at pag-iisa. Ang babaeng nagpapanatili ng buhay sa bahay na, pinalayas natin. Nakatayo si Mateo sa may bintana, nakatitig sa madilim na kalsada sa labas. Walang pera, walang bahay, walang kumpanya. At higit sa lahat, wala na ang tanging babaeng nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Pagkalipas ng 3 buwan, pumunta si Mateo sa isang maliit na coffee shop, malapit sa pampublikong parke sa Taguig. Ito ang lugar na isinulat sa kasunduan na ipinadala ni Attorney Gabriel Santos para sa kanyang takdang oras ng pagbisita sa bata. 40 minuto bago ang takdang oras, nakaupo na si Mateo sa gilid ng mesa. Suot niya ang isang simpleng kamiseta at luma ng pantalon. Wala na ang mamahaling barong at mga orasan na binibili niya noong mayroon pa siyang ari-arian. Ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng nagsara matapos ihain ang liquidation, at pumasok siya bilang isang ordinaryong site inspector sa isang maliit na subcontractor upang mabayaran ang kanyang mga personal na obligasyon sa batas. Bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok ako kasama si Tita Rosa, nakalong ang aking baby. Mabilis na tumayo si Mateo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa maliit na batang lalaki na nakasuot ng puting damit. Ang mga mata ng bata ay eksaktong katulad ng sa kanya, malalaki at madilim. Selly, mahinang bulong ni Mateo. Lumapit siya, ngunit huminto sa layong 2 hakbang mula sa amin, tila natatakot na baka humakbang ako pabalik kapag lumapit siya ng masyadong malapit. Upo ka, Mateo, malamig kong sabi habang umuupo sa tapat ng mesa. Dahan-dahang inilagay ni Tita Rosa ang bata sa aking kandungan. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag at maingat itong inilapag sa mesa. Inside was a pair of simple knitted booties and a small wooden rattle. Binili ko yan mula sa unang sweldo ko sa bagong trabaho, pautal-utal na sabi ni Mateo habang nakatitig sa anak. Hindi yan mamahalin, Selly, pero gusto ko lang bigyan siya ng kahit ano mula sa akin. Hindi ko itinulak ang kahon, tinitigan ko ito at tumango ng bahagya. Salamat. Inabot ni Mateo ang mga daliri ng bata. Nang hawakan ng maliit na kamay ng baby ang kanyang hintuturo, hindi napigilan ni Mateo ang pagtulo ng kanyang mga luha. Bumagsak ang kanyang ulo sa mesa habang tahimik siyang umiiyak. Patawarin mo ako, Selly, sob ni Mateo. Araw-araw kong tinitingnan ang bahay natin na wala ng laman. Araw-araw kong naririnig ang pagsisisi ni nanay. Pero mas masakit ang makita na ang sarili kong anak ay lumalaking wala ako sa tabi niya. Pakiusap, magsimula tayo ulit. Babaguhin ko ang lahat. Magtatrabaho ako ng mabuti. Para sa anak natin. Para sa anak natin. Iyan ang linya na ginagamit ng libu-libong lalaki para piliting ibalik ang mga babaeng sirang-sira na ang puso at pagkatao dahil sa kanila. Tinitigan ko si Mateo ng napakatagal. Ang aking mukha ay walang galit, walang puot, ngunit may isang matigas na pader na hindi na kailanman mabubuwag ng kahit anong muling pakiusap. Mateo, marahang sabi ko. Ang boses ko ay tahimik, ngunit gumuhit ng malinaw sa hangin. Ang anak natin ay dahilan para maging mabuting magulang tayo. Hindi dahilan para bumalik ako sa buhay na sinira ako.
Napatingala si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamakaawa. Selly, pamilya pa rin tayo. Hindi na tayo pamilya, Mateo, duster kong sagot. Ang pamilya ay hindi nagiiwan sa gitna ng baw. Ang pamilya ay hindi tumatahimik kapag ginagawan ng masama ang taong mahal nila. Ipinagpalit mo ang dignidad ko para sa katahimikan ng ina mo. At noong gabing iyon, pinatunayan mo sa akin na wala akong kakampi sa tabi mo. Inilabas ko mula sa aking bag ang 2 kopya ng Legal Custody and Co-Parenting Agreement na inihanda ni Attorney Gabriel Santos. Inilagay ko ito sa kanyang harapan kasama ang isang panulat. Nandyan ang mga probisyon, sabi ko. Mabibisita mo ang anak mo 2 beses sa isang buwan sa ilalim ng pangangasiwa ng aking kinatawan. Susustento ka ayon sa kakayahan ng sweldo mo. Hindi dahil kailangan ko ang pera mo, kundi dahil karapatan ng bata na kilalanin ang obligasyon mo bilang ama. Pero ang relasyon natin bilang mag-asawa, tapos na nung gabing iyon sa kalsada. Tinitigan ni Mateo ang linya kung saan kailangan niyang pumirma. Single legal guardian, Celestine de Vera. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang panulat. Alam niya na kapag isinulat niya ang kanyang pangalan sa papel na iyon, formal nang magwawakas ang anumang pangarap na muli kaming magiging magkasama sa iisang bubong. Pumikit siya ng madiin, at sa gitna ng kanyang patuloy na pag-iyak, dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang lagda sa ibabang bahagi ng dokumento. Kinuha ko ang isang kopya at isinilid ito pabalik sa aking bag. Tumayo ako habang karga ang aking anak. Mag-iingat ka sa pag-uwi, Mateo, maikling sabi ko bago ako tumalikod at naglakad palabas ng coffee shop kasama si Tita Rosa, nang hindi na muling lumingon sa lalaking naiwan sa mesa. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa isang malawak na bulwagan sa Mandaluyong, nakatayo ako sa harap ng napakaraming tao. Karamihan ay mga kababaihang may kani-kaniyang kwento ng paghihirap, mga inang solong nagpapalaki ng anak, at mga babaeng minsang inabuso at itinapon ng kanilang sariling mga pamilya. Sa likod ko ay nakasabit ang isang malaking streamer na may nakasulat na Tita Rosa Foundation, a Center for Women's Dignity and Financial Independence. Hindi ko itinayo ang pundasyong ito bilang isang bonggang proyekto sa charity para lang magkaroon ng magandang imahe sa kumpanya. Itinayo ko ito gamit ang sarili kong pera at ang ilang porsyento ng kita ng Vera Holdings upang magbigay ng tunay na tulong sa mga babaeng tulad ko noong gabing iyon sa kalsada. Sa loob ng mahabang panahon, panimula ko sa aking talumpati habang nakatitig sa mga mata ng mga taong nakikinig sa akin. Ipinaramdam sa atin ng lipunan na ang halaga ng isang babae ay nakasalalay sa kung gaano marami ang kaya niyang tiisin. Tinuruan tayo na ang mabuting asawa ay marunong magpatawad kahit ginagago na. At ang mabuting ina ay kailangang manatili kahit winawasak na ang kanyang pagkatao. Tahimik ang buong bulwagan. Nakikinig ang lahat. Ang ilan ay pumupunas na ng luha sa kanilang mga pisngi. Ngunit ngayon, pagpapatuloy ko habang hawak ang mikropono. Gusto kong sabihin sa inyo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakahusay magtiis ng sakit. Ang tunay na lakas ay ang lakas na lumakad palayo sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ang Tita Rosa Foundation ay hindi lang magbibigay ng libreng legal assistance o paunang puhunan sa negosyo. Nandito kami para ipaalala sa inyo na may kakayahan kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Nang matapos ang aking talumpati, umalingaw-ngaw ang malakas at walang humpay na palakpakan sa buong bulwagan. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Tita Rosa, umiiyak habang pinagmamasdan ang mga babaeng pumipila para sa mga libreng vocational skills workshop at legal consultation. Karga niya ang aking 1 taong gulang na anak na si Gabriel, na isinunod ko ang pangalan sa abogadong tumulong sa akin upang mahanap ko ang aking sarili. Sa parehong araw na yon, sa isang maliit na construction site sa Pasig, nakatayo si Mateo habang nakasuot ng simpleng hard hat at lumang t-shirt. Hawak niya ang isang clipboard habang sinusuri ang mga semento at bakal. Wala na ang dating ngiti ng isang lalaking umasa sa yaman ng pamilya. Bawat piso ng kanyang sweldo ay dumiretso sa pagbabayad ng natitirang utang at sa sustento ng kanyang anak.
Si Doña Lourdes naman ay namumuhay ng tahimik sa isang maliit na apartment na pinapaupahan sa Bulacan, malayo sa karangyaang dating ipinagmamayabang niya sa kanyang mga kapitbahay. Si Maribel ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang ordinaryong call center agent upang mabayaran ang sarili niyang mga obligasyon. Nang matapos ang kaganapan sa bulwagan, lumapit sa akin si Attorney Gabriel Santos. Isang magandang simula, Chairwoman Celine, nakangiting sabi ni Gabriel habang iniaabot sa akin ang isang tasa ng mainit na kape. Ang pamilya Vera ay tuluyan ng nakabayad sa legal damages para sa kumpanya, at si Mateo ay patuloy na nagpapadala ng kanyang buwanang sustento para sa bata. Tumingin ako sa malaking larawan sa sining ng bulwagan. Isang larawan ng muling pag-ipon ng lakas ng isang munting puno sa gitna ng bao. Hindi ko na kailangan ng pera nila, Gabriel. Marahang sagot ko habang humihigop ng kape. Ang mahalaga ay natutunan nila ang leksyon na kailanman ay hindi pwedeng tapakan ang dignidad ng isang tao nang walang kapalit. Tumingin ako sa aking anak na tumatakbo na ngayon patungo sa akin habang tumatawa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Walang natitirang galit sa aking dibdib, tanging ang malawak na kapayapaan ng isang babaeng nahanap muli ang sariling halaga. Isang maliwanag at tahimik na umaga ng linggo, nakatayo ako sa malawak na balkon ng aking bahay sa Forbes Park, Makati. Ang malamig na simoy ng hangin ay dahan-dahang humahawi sa aking buhok habang pinagmamasdan ko ang unti-unting pagtaas ng araw sa kalangitan. Sa ibaba, sa malinis na damuhan ng hardin, tumatakbo ang aking anak na si Gabriel habang nakikipaglaro sa dalawang tuta kasama si Tita Rosa. Ang kanyang malalakas na tawa ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang tunog na nagpuno sa bawat sulok ng aking puso nang walang katapusang kaligayahan. Sa ibabaw ng maliit na mesang gawa sa bakal sa aking tabi, ay nakapatong ang isang tasa ng mainit na kape, walang asukal, plain at pait na tulad ng buhay na dinaanan ko. Pero sa pagkakataong ito, ako ang pumili ng lasa nito. Tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang notification mula sa aking personal na numero. Binuksan ko ang mensahe. Mula ito kay Mateo. Silly, nakita ko ang balita tungkol sa Tita Rosa Foundation sa telebisyon kagabi. Napakaganda ng ginagawa mo. Padala ko na ngayong umaga ang buwanang sustento para kay Gabriel sa account ni Attorney Gabriel. Maraming salamat sa pagpapahintulot sa akin na maging bahagi pa rin ng buhay ng anak natin, kahit bilang ama na lang. Mag-iingat kayong dalawa palagi. Tinitigan ko ang bawat salita sa screen ng aking telepono. Wala nang kirot, wala nang galit, wala nang kahit anong patak ng lason na sumisira sa aking dibdib. Sa tuwing makikita ko ang kanyang pangalan. Ang dahan-dahang pagtanggap at ang panatag na kapayapaan ay tuluyan ng lumamon sa aking nakaraan. Ibinaba ko ang telepono sa mesa nang hindi na nag-iwan ng kahit anong reply. Hindi dahil sa puot, kundi dahil sa katotohanang may mga pintong kailanman ay hindi na kailangang muling buksan. Kapag tuluyan ka nang nakatapak sa tamang landas. Pumunta ako sa hardin at dahan-dahang lumuhod upang yakapin ang aking anak na mabilis na tumakbo patungo sa akin. Niyakap niya ang aking leeg habang ang kanyang maliit na mukha ay sumasandal sa aking balikat. Tumingin ako sa kanyang mga mata, ang mga matang puno ng pag-asa at walang katiting na bayad ng nakaraang sakit. Nanay, mahinang bulong ni Gabriel habang ibinibigay sa akin ang isang maliit na dilaw na bulaklak na pinurol niya mula sa damuhan. Kinuha ko ang bulaklak at inilagay ito sa aking dibdib. Hinalikan ko ang kanyang noo habang ang simoy ng hangin ay patuloy na sumasayaw sa aming paligid. Anak, marahang sabi ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Mandaan mo ang sasabihin ni nanay sa'yo. Hindi mo kailangang magpakaalipin para lang mahalin ka ng ibang tao. At kailanman, hindi mo kailangang mawala ang sarili mo para lang maging sapat ka sa paningin ng mundo. Tumingin ako sa malawak na kalangitan. 7 taon akong nagpakababa, nagpakaalipin, at nagtiis ng bawat pang-aapi sa paniniwalang ang pagpapakasakit, ang tanging paraan upang panatilihin ang isang pamilya. Ngunit sa huli, natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi ka itatapon sa gitna ng bao, at ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman humihingi ng kapalit na dignidad. Huminga ako ng malalim, isang malayang paghinga ng isang babaeng
hindi na kailanman magpundar ng sariling kaligayahan sa kamay ng iba.